dapat lang na itong si Pampilo Lacson, masipa na to sa Senado, at itong si Tuta Soto, ideklara ng nuisance ito. Tuta Soto ng One Ball University, tinawag na nuisance ni Attorney Ferdinand Topacio. Ito po yung buwelta ng naturang abogado sa mga banat naman ni Tuta Soto sa isinampa ng grupo nila ni Attorney Ferdinand Topacio laban sa kanya na indirect contempt diyan sa Korte Suprema. O ito, yung kanyang bataan na si Panpilo Pengpeng Lacson sa sampahan ng ethics complaint ni Senador Attorney Rodante Marcolita. Patay kang ano ka, Pinky Lacson ka. Ito yung mga tuta ni Tambaloslos at ni Bongbong Marcos, mga pampagulo sa bayan. Talagang nuisance ang mga hinayupak na ito. Siyempre, talakayin na rin po natin ang sure na yata yung debate ni Senador Marcolita laban po dito kay Antonio Carpio patungkol po sa West Philippine Sea. Talagang magkaalaman kung sino ang traidor sa West Philippine Sea. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe. Pakipindot ang inyong notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin Bisdak Historiador. Pangalawang YouTube channel ko po, malay natin, magla-live tayo dyan araw-araw. Okay. Ito po ang ating pag-uusapan muna. Unahin po muna natin itong banat ni Senador Marcolita laban po dito kay Panpilo Lacson. Dahil po sa issue ng pag-splice ng video para mapasama si Senador Marcolita. Kaya ito, may kaguluhan na naman na mangyayari dyan sa Senado at magsasampa ng ethics complaint itong si Senador Marcolita laban po sa mayabang na Pampilo Lacson. Ito pakinggan natin. Tila may panibagong kontrobersya ang namumuo sa Senado. May ikinakasaraw kasing ethics complaint si Senador Rodante Marcoleta laban kay Senate President pro tempore at Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Alamin kung bakit sa agenda report ni Hannah T. May bantaraw na ethics complaint laban kay Senate President pro tempore Ping Lacson. Yan ay dahil sa isa umanong spliced video ng isang hearing ng Commission on Appointments. Sa isang TV show, una nang inihayag ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang saloobin pagdating sa video umano ng kampo ni Lacson. Laman nito ang pag-iit ni Lacson na atin ang Kalayaan Island Group. Matapos umanong sabihin ni Marcoleta na way beyond our exclusive economic zone ito. Yan ay habang kaharap ni Marcoleta ang isang senior officer sa hanay ng Philippine Navy sa pagdinig. Para kay Marcoleta, hindi raw sinunod ng video ang sequence ng exchange nila ng officer at tila naging misleading daw ito. Umani ng samut-saring reaksyon ang naging pahayag ni Marcoleta at karamihan ay pinaalala sa kanyang may karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Para kay Marcoleta, Ethics Committee raw ang bagsak ng kapwa niya mambabatas dahil ibang-iba raw ang naratibo sa tunay na nangyari sa CA hearing. Banat ng senador, may draft ethics complaint na raw siyang inaayos at anya, hindi raw ito maaaring palampasin. Nakarating agad ito kay Lacson. Pero tanong niya sa isang post sa X, paano ba mag-splice ng video? Ni wala raw siyang ideya tungkol dito at kailangang may magturo sa kanya kung paano ito gawin. Sa isang hindi daw niya alam yung pag-splice ng video. Pinopost mo sa FB page mo, Pinky. Yung video ni Senador Marcolita, ini-splice mo, ginagawa mong PowerPoint Kaya dali ka dyan, ikaw yung nagpo-promote ng mga maling impormasyon, disinformation, ikaw yung senador,
Dadali ka talaga ni Senador Marcolita. Wala namang alam sa batas itong si Panfilo Lacson, kundi Motya ka baliling sa kuratong baliling. Dalayo. Ang separate text message naman sa BNC, sinabi ni Lacson na wala siyang ideya kung anong video ang tinutukoy ni Marcoleta at zero nga ang kaalaman niya sa pag-splice ng isang video. Kasabay niyan ang banta ni Marcoleta. Zero daw yung kaalaman sa pag-splice ng video. Muntanga. Nag-post ka sa FB page mo At bakit ka nag-splice? Yung splice video, Panfilo Lacson, kung wala kang alam, utangin na, splice nga, wala kang alam Paano pa kaya pagbatas ng pinag-uusapan? Pinuputol-putol mo yung video para magmukhang masama yung isang tao na nagsasalita sa video gaya ni Marcolita na sinasabi mo isusuko yung Kalayaan Island ni Senador Marcolita. Pakinggan natin Nakasuhan si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio for treason. Kaugnayan ng desisyon ni Carpio bilang ponente sa Magalona versus Ermita case noong 2011, kung saan ayon kay Marcoleta ay epektibong nalimitahan ang saklaw ng ating bansa sa ating karagatan. Sagot ni Carpio, treason cannot be committed during peacetime. Una nang hinamon ni Marcoleta si Carpio sa isang debate tungkol sa sigalot sa laot na siya namang tinanggap ng dating mahistrado. Para sa agenda, Hannah T. Okay, dito muna tayo sa kay Panfilo Lacson na sasampahan ng complaint sa Ethics Committee. So, dapat lang masampulan po ito si Lacson para matigil yung kanyang kayabangan na kagaya ni Tuta Soto, mga mayayabang dahil nakasandal sa pader ng demonyong si Tambaloslos at si Damonyor. No? Hindi po pwedeng ganun mga senador na mga abusado. Abusado ang tawag natin dito dahil kung ano po ang gusto nilang mangyari, yun ang gagawin nila. No? Kayabangan nila, gusto nila, sila ang tama. Tingnan mo si Tuta Soto, pati Supreme Court, binabatikos. Pero ang resulta, sinampahan din siya po ng indirect contempt ng grupo ni Ferdinand Topacio. Bago po kay Tuta Soto, pakinggan po muna natin itong sinasabi itong interview kay Senador Marcolita dahil matutuloy po talaga ang debate. Pumayag na si Marcolita, pumayag na rin po si Antonio Carpio na magdidebate sila ni Senador Marcolita. Maganda ho ito. Tingnan natin kung sinong mapahiya dito. Pakinggan natin po. Hali sa'yo, Rapi. Opo. Sabi po sa amin kahapon ni former SC Associate Justice Antonio Carpio ay payag siyang makipagdebate sa inyo tungkol sa West Philippine Sea. At handa raw po itong i-host ng Philippine Bar Association itong debate. Kung papayag din kayo, payag po ba kayo sa debate? Payag naman ako kahit kailan, Rapi, nasabi ko na ito, ngunit yung limitasyon na kanyang binabanggit, hindi yata nasabi kung tatanggalin yung mga limitations na kanyang nilagay. Bakit po gusto niyo walang limitation? Para naman magwagi ang buong mamamayang Pilipino kasi paano mo naman ililimit yung napakalawak na subject matter ng West Philippine Sea. Hindi lamang sa malawak ito ay complex at far-reaching ang kanyang consequences. So, hindi dapat bibigyan ng limitasyon, lalong-lalo na yung limitasyon ay sa akin pa di umano nang galing yung mga pananalita na hindi ko naman talaga sinabi yung ganon. So paano ka makikipagdebate sa isang parang nangyari, Rapi, gumawa sila ng yung tinatawag na yung strawman fallacy o strawman argument na kung saan yung posisyon ko pinalitan nila, sinubstitute nila, minanipula nila, iniba nila. Pagkatapos, yun ang kanilang bibirahin para sa ganun, lilito na parang nanalo sila kagad. Sinabi rin po ni dating Senior Associate Justice Carpio kahapon na hindi pwedeng magkaso ng treason kapag peacetime. Ito po yung threat nyo sa kanya. Kung gusto raw po ninyo, kailangan nyong i-amend o baguhin muna yung Article 114 ng Revised Penal Code. Ano pong tugon nyo rito? Akala ko naman malawak ang kanyang pangunawa, Rapi. Ang sinasabi ko lamang dyan, I'm not referring to the book definition of treason. I am referring to the generic sense of the word treason. Kasi ang sinasabi ko riyan, napakalawak na bahagi ng ating teritoryo ang kanyang ipinamigay sa pamagitan ng kanyang maling pagdidesisyon. Isipin mo, Rapi, mahigit 242,000 square miles ang nawala sa ating territory
at halos kung square kilometers na, naabot sa mahigit na 626 mahigit square kilometers. Kung ang ating land area, Rapi, land area natin is 300,000 square kilometers. Ay mas malaki itong pinamigay niya kasi ang territorial sea, Rapi, is part of our territory. And it's defined by our constitution. Tatlong constitution ang nag-define ng ating national territory. Kung maalala mo, yung Article 1, nakalagay niya national territory. 1935 Constitution, 1973 Constitution, at saka yung 1978, itong umiiral na Constitution. Opo. Nakapine dyan ang ating national territory. Wala kahit sinong Pilipino ang pwedeng magbago niyan. Pero Senador, ang sabi po niya, hindi lang naman daw po Okay, debate tuloy na. Kaso ang problema daw, may limitasyon itong si Carpio Antonio, basta mga Antonio Damonyo. Antonio Trillanes, Antonio Carpio, Antonio Tinio, anak ng kamuti talaga naman. Puro mga Damonyo, mga galit sa mga Duterte at sa mga pro-Duterte. Huwag nang lagyan ng limitasyon para malaman natin yung matotoong mastermind sa pagtatraidor sa taong bayan. Wala daw treason hindi, walang treason na kaso dahil walang giyera. Pero sa mata ng tao, sa ginagawa mo, ay ito ay treason. Pagtatraidor, pagtataksil sa bayan. No? Tingnan mo, sa kanila walang treason. Pero sa atin, mga Duterte diehard supporters, sinatawag tayo treason at makapili pag ang ating statement ay medyo pumapabor sa China. Kaya ang tawag nila sa atin, kakasuhan kayo ng treason. Yung treason para sa atin lang. Pero sa kanila walang treason na harap-harapan, ibinigay po yung West Philippine Sea. Napakalaki pala nang nawala sa atin dahil kay Carpio, anak ng kagwang. Tuloy po siya yung nagdesisyon dito. Buong Kongreso po yung nagdesisyon daw dito, unanimous yung kanilang desisyon sa Supreme Court. Ay dapat daw lahat sila ay kasuhan ng treason. Yan ang ayaw ko sa pangangatwiran niya, Rapi. Alam mo, lahat ng ginawang batas ng, Damay pa. legislature is subject to constitutional question, di ba? Kung minsan kahit na nagawa na namin yung batas, pupunta sa Korte Suprema dahil sa question of constitutionality. Ngayon, kaya nga pumunta sa Korte Suprema kung sakasakali yung constitutionality ng batas, ituwid nila. Correct. Ngayon ko nakita na pinagtiwalaan natin na ang buong akala natin kaya niyang desisyonan upholding the Constitution, particularly yung national territory. Aba, tingnan mo, makikita mo yung mismong graph na kung saan ay sinama niya sa kanyang ponensya, dating 240,000, mahigit, or 247,000 square miles ang ating territory sa sea. Naging 32 na lang. Ang Oh, grabe. sa'yo, ang nawala, halos Laki. 242,000 square Tindi. miles. Paano mo gagawin yun? Paano niya sasagutin yun? Kung sasabihin niya, collective yan. Dahil, So ang sinasabi po ninyo, ang sinasabi po niyo, siya lang ang target niyo dahil siya ang ponente o nagsulat ng desisyon. hindi siya ang target ko, siya ang siya yung dinadama niya yung mga kasama niya. Siguro napagkamalan ng mga kasama niya na expert siya sa international law. Itatanong ko lang sa kanya hindi ka ba naniniwala na inalisan mo ng mahigit 242,000 sa ponensya mo ang Grabe, ating territory? laki. Kasi ang territorial sea, kasama sa territory natin. Alam mo, kaya nagkakamali siya, ang buong akala niya kasi, okay naman yan, sabi niya, kahit nawala yung ating territorial sea, nag-gain naman tayo ng napakaraming exclusive economic zone. Napagkamali niya, Rapi, yung exclusive economic zone, hindi parte ng territory natin yun. Ang huwag mong isusurrender, yung territorial sea. Sapagkat yan ay sakop ng ating national territory na binabantayan at dinefine mismo ng saligang batas. Wala kang karapatang baguhin yun. Nako, 242 square miles ang nawala sa 2,000? 242,000 square miles, anak ng kagwang, grabe. Kung ganun kalaki. Ang nawala sa Pilipinas, anak ng kagwang dahil kay Carpio. Ang laki nun, ha? Anak ng kamote. Dapat pala talaga tumakulong itong hinayupak na to. Tuloy lasin. Kanina nabanggit niyo po na may mga statement kayo na tila binabago. Linawin lang po natin. Para po sa inyo, ano ba yung Calayan Island Group? Bahagi po ba ng Pilipinas o hindi? Bahagi. Ang sinasabi nila, sinabi ko raw, yung KIG, hindi bahagi ng ating teritoryo. Kailan ko sinabi yun? Sila ang naglalagay ng mga salita sa aking bibig para yun nga yung strawman fallacy. Gagawa sila ng statement at isasabihin nila
na yun ay nagmula sa akin. Ang pinag-uusapan lang naman doon, Rafi, kaya nabanggit yung KIG, ay yung territorial waters, yung maritime waters, entitlement ng KIG, hindi yung kalupaan. Correct. Nung sinabi kong i-give map mo yung KIG, kasi nga nakikita nila yung kahirapan, yung paghihirap at impossibility na ma-enclose mo yon at isasama mo dun sa kalaksan ng ating tinatawag na West Philippine Sea dahil ang dami mong lalabagin na mga artikulo ng UNCLOS at pagkatapos ma-appropriate mo pa yung high seas. Iminumustra ko dun sa kapitan na nakaharap sa amin nun sa CA para makita niya kung gaano ang paghihirap, kung paano gagawin na i-encircle yung maritime entitlement nung napakaraming features sa KIG, ganong sila is separated by the high seas. Ngayon, I wanted to strengthen that argument para ipaalam lang sa kanya, imposible yan. Maaari makumpleto mo lang gawain mo kung i-give up mo yung KIG. I did not advocate that. It was only I'm only trying to strengthen the argument na napakahirap kung hindi man imposible na i-enclose mo siya, isasama mo siya sa West Philippine Sea. Ito yung ayaw nilang puntahan. Okay. Ito yung nipilit nilang iligaw ang ating mga kababayan na para mas sinabi ko na hindi teritoryo ang KIG. Wala akong sinabing gano'n, Rapi. Pagdating po sa West Philippine Sea, sino po ang may karapatan dito? Pilipinas ho ba? Hindi yun ang issue, Rapi. Sabi ko, i-drawing muna natin. Kahit nasabihin mong atin ito, dito sila gumagawa ng strawman fallacy. Sinasabi ko lang, i-drawing natin ang hangganan ng West Philippine Sea. Sapagkat Mapa. 14 years ago, minanduhan na, inorderan na sa magitan ng administrative order, presidential directive ito, Rapi, sinabi na sa NAMRIA, kasama yung DFA, i-drawing nyo yung mapa ng Pilipinas reflecting the West Philippine Sea at i-deposit ninyo kanya sa UN Secretary General at notify all international organization. After 14 Walang years, ginawa. Rafi, nasaan? Sabi na harap-harapan, aminin ba nila nakapag-deposit sila? Alam mo yung ginawa nilang mapa na sinabmit nila sa tribunal, Rafi, sana may pagkakataong ipakita sa'yo. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea, silang hindi nagsama sa KIG. Meron Correct. ng mapa na sinabmit nila, napakarami nito. Senator, with all this debate, sa palagay niyo ba, hindi ito magpapahina sa posisyon ng Pilipinas tungkol sa South Chinese at West Philippine Sea? Nagdedebate yung mga matataas na opisyal ng bansa at mapapalakas sinasabi ito? nila. Rapi, yun ang sinasabi nila. Yung parte ng strawman fallacy, magpapahina. Paano magpapahina? Pinalalakas ko nga eh. Correct. Paano mo sasabihin atin ito, wala ka naman titulo? Walang Halimbawa, yun basehan. ang lamang titulo ng bahay mo. Aangkinin mo ba titulo ng lupa na kinatatayuan ng pasilidad mo, opisina, bahay? Sasabihin mo, akin ito, wala kang titulo. Correct. Mapapalakas mo ba yun? Kahit Hindi. na magsisigaw ka, magdamag. Halimbawa, sabihin niya, kahit I appropriate the moon and the stars. Puro salita lang ba yun? Hindi mo gagawin yun eh. Sasabihin niya, pinahihina. Sila kasi, binamali nila yung aking pagnanasa na ayusin natin. Maglagay tayo ng coordinates. Sundin ninyo yung sinabi ng Presidente noong 2012, panahon pa ni Pangulong Pinoy, gumawa kayo ng mapa reflecting the West Philippine Sea, pati yung mapa isubmit nyo, i-deposit nyo sa UN General Assembly. After 14 years, ang tanong ko, bakit hindi sila gumagawa ng lahat ng bagay na ito? Ang linaw-linaw po, simple lang naman talaga ang kagustuhan ni Senador Marcolita. Gumawa tayo ng mapa. Gumawa tayo ng mapa, gumawa tayo ng titulo, lagyan ng mga coordinates, ilagay dito ang Kalayaan Group na atin yan. Ang problema nga, yung sinumite ni Batong Bakal at ni Carpio ay hindi kasama yung Kalayaan Island, yung drawing nila. Kaya kailangan mag-drawing ng bago at isama ang lahat ng mga yon. Yan ang gusto ni Senador Marcolita. Paano mo patibay ito kung hindi mo gagawin yun? Correct. Abangan po natin sana kung maging parte ito ng debate. Maiba naman po tayo. Pumirma pa po ba kayo doon sa Senate Blue Ribbon Committee report tungkol sa Ito, investigation maganda to kay Panfilo Lacson. Nire-review pa namin yun. Hindi naman basta-basta na makakapirma ka ron. Unang-una, kinakailangan makita mo lahat yung ano ba yung tinuntun doon, ano ba ang direksyon, sino ba yung mga inimbita namin. Kailangan makita namin at sino ba yung hindi na-imbita at bakit hindi. Kasi maraming binanggit na pangalan. Halimbawa, sinabi ni Senador Lacson, sabi niya 67 contractors na congressmen, ni isa walang inimbita. Sinabi niya doon sa Cabral Files, at least 5 cabinet secretary, Secretary. ay beneficiaries Wala rin na allocable inimbita. sa Cabral Files. Wala siyang binanggit. Tapos yung expose niya na 8 billion to 9 billion ay idiniposit ni Bernardo, ibinigay ni Yusek Bernardo kay Trigib
Yusek ng DepEd yan, at si Trigger binigay kay Adrian Bersamin. Wala naman si tinawag tungkol dito at hindi naman nakita. Gusto ko Nasa ano rin yan, Bersamin Files. Bakit pinagbabanggit mo ito at pagkatapos wala ka namang tinawag at wala kang pinagtatanong, pati yung mga 11 na contractors na bahagi ng kanyang mga privilege speech. Ni isa wala siyang tinawag. At gusto ko makita sa committee report na kanyang idinrap kung nandito lahat ito. Bakit si Speaker Martin ganun lamang ang kanyang resolution sapagkat lahat naman ng mga nagtuturo sa kanya papunta sa pangalan niya. Yun ang malaking problema ka dito, Panfilo Lacson. Kaya dapat matanggal na yan sa pagkasenador. O tuloy. Senador, Opo, Senador, ang recommendation ng Blue Ribbon Committee kina Senador Jingo Estrada, Chis Escudero at Joel Villanueva ay isailalim sa preliminary investigation. Ano pong may papayo nyo sa kanila bilang abogado at kasama nyo sa Senate Minority? So, in deference to the lawyers of my colleagues, ayoko namang akong imanguna sa kanila. Siguro kung isang araw ay tatawagin nila ako para magbigay ng konting legal advice, doon ko na lang sasabihin sa kanila kasi may sarili silang mga abogado, Rapi. Nahihiya naman ako na pangunahan ko sila. Very quickly po, panghuli na lamang, kailan nyo po gustong gawin yung debate? Kung maalis na yung mga limitasyon sana at ayusin nila, gawin nila in terms of proposition. Halimbawa, resolve that blah 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 is blah blah blah. Affirmative ako halimbawa, negative siya. O kaya resolve na blah blah blah, negative ako, siya naman ang affirmative. Mga ganun ba? Hindi So talagang, ito lang ang dalawang itong pag-uusapan namin na sinabi ko raw ganito, hindi ko naman sinabi yung ganun. Anong pagtatalunan namin doon? So talagang may formal na debate structure, kumbaga. Abangan po natin. Maraming salamat po. Ayan, mukhang matutuloy na ang debate. Kaso nga lang, itong si Carpio, ang daming limitasyon. Walang limitasyon, kaya nga debate eh. No holds limits. O eto na, Panfilo Lacson, ang dami mong kasalanan kay Senador Marcolita. Wala dapat masipa na yan sa pagkasenador. Wala rin naman ang kwenta sa pagkasenador yan Protector ni Tambaluslos Kitang-kita mo na yan Marami nang nagbabanggit sa pangalan ni Martin Romualdez, nangangayat ng ang hinayupak. Ayaw pa rin na i-rekomendang pangkakasuhan. Kaya nakakainis lamang na mayroong mga senador na kagaya ni Panfilo Lacson, may mga senador na kagaya ni Tuta Soto. Kaya dapat itong taong bayan, wag na po natin iboto itong mga hinayupak na to. Dahil veterano na po itong mga to sa pagsisinungaling. Heto, meron pong buwelta si Tuta. May buwelta si Atty. Ferdinand Topacio kay Tuta Soto. Tungkol po ito sa pagsampa nila ng indirect contempt sa naturang senador na sa Korte Suprema. Pinagpikit balikat lamang ni Tuta Soto ang mga complaint nila ni Atty. Ferdinand Topacio at tinawag na panggulo lamang ho ito. Political stunt. Kaya naman hindi po napigilan ni Atty. Ferdinand Topacio na bumuelta sa naturang senador na graduate sa School Bocol, One Ball University. Sa mataas na lupa, San Andres Bukid. At tinawag po ni Atty. Ferdinand Topacio na nuisance itong si Tuta Soto. Pakinggan po natin ang balitang ito. Narito. Correct. Yan, Tuta Soto, ikaw yung nuisance. Paano po walang kwenta yung isinampa sa yung indirect contempt? Ang tindi ng basihan Binubuli mo yung mga maestrado, sinasabi mo na first year law college school ay student o first year law student ay
mas magaling pa sa mga maestrado, anak ka ng kagwang. At yung consistent mo sa pagbanat sa desisyon ng korte patungkol kay Vice President Inday Sara, ang tindi. Meron kang mga interview sa media, may post ka pa sa social media, o paano mo ito itatanggi? Kaya po, tangina, ikaw yung nuisance. Lang kwentang senador. Oh. Mm. Mhm. Mhm. Kulol. Na-convict nga ho yung lolo mo eh. 'Di ba, Tuta Soto? Publicity stunt? Ano yun? Alam mo, si Atty. Ferdinand Topacio, consistent naman yung pagkikriticize niya sa Marcos admin, sa mga kakampi ni Bangag. Hindi ako naniniwalang political stunt lamang. Mayroong basihan eh. Kasi nga ang mga maestrado hindi pwedeng papalag direkta kay Tuta Soto. Kailangan meron talagang magsampa ng kaso labang kay Tuta Soto para sila makaganti at maghimay-himay. Siguro kinabahan na si Tuta Soto dito kasi yung lolo niya naungkat ng grupo ni Atty. Ferdinand Topacio, particularly si Atty. Harold Respecio na-convict, nakasuhan ng indirect contempt. Kaya next ka ngayon, Tuta Soto. Mm. Mhm. Exactly. Mhm. Mhm. Pero hindi. Correct. Mm. Patay dali. Mm. Mhm. Inday Sara. Mm. Korte Suprema. Correct. Ayan po yung buwelta ni Atty. Ferdinand Topacio laban po dito kay Tuta Soto na naggaling-galingan ang mayabang na ito. Nakala mo po ay graduate talaga ng law school, akala mo ay abogado at akala mo may alam sa batas. Yung pala, graduate nga sa One Ball University. Oh. Bulagaan, major in Bulagaan. Mula Apare hanggang Ulo, Bulaga. Alam mo kasi, dapat kayo mga mambubutas eh. Ano bang, may nagawa na bang panukalang batas itong dalawang mga muklo na ito? Si Panfilo Lacson at saka si Tuta Soto. Ano ba ang nagawa nilang batas? May naipasa na ba sila? Yun ang tanong natin eh. Kasi ang iingay laban sa mga Duterte, ang iingay laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Wala po tayong ibang nakikita ho dito sa mga plano ni Tuta Soto kung
kung bakit galit na galit po siya sa mga maestrado sa Supreme Court na ibinasura ang articles of impeachment na idiniklarang unconstitutional. Meron niyang motibo. Napakalinaw na po sa bulang kristal natin Kaya nanggigigil siya dahil gusto niya maging Vice President of the Republic of the Philippines. Kasi hindi naman magiging Vice President na si Martin Romualdez kasi hindi na Speaker of the House. Ang gusto ni Tuta Soto magiging Vice President siya. Lalalala. Kaya kailangan talaga, dapat lang, na itong si Pampilo Lacson, masipa na to sa Senado, at itong si Tuta Soto, ideklara ng nuisance ito. At na gustong magiging Vice President at masipa si Inday Sara, hindi na talaga. Malakas po ang puwersa ng mga Duterte, aminin po ninyo yan. Tanggapin nyo ang katotohanan Wala na kayong magawa dyan. Ang mga tao ngayon nakapagdesisyon na sa 2028, wala na pong ibang pipiliin kundi si Vice President Inday Sara Duterte. Kahit anong paninira ninyo, kahit anong batikos ninyo, Duterte pa rin sa 2028. Yan ang maniwanag dyan. Kaya nga meron silang pinapalutang ngayon na meron daw third force sa 2028 presidential election. Hindi lang daw Dilawan, na Unitim at loyalista Marcos at mga Duterte, kundi may third force. Sino nagsasabi? Foreigner. Tindi ng mind conditioning, no? Akala mo naman ang foreigner may alam sa ating bansa patungkol sa politika, mga hunghang. Pero binanatan po yan ni Ma'am Malutikia na talagang malakas po, talagang puwersa ng mga Duterte, kahit anong third force ba yan, kahit force ba yan ng mga impacto. Sana pa kayo ni Lisa Tanas, wala na. Pakinggan natin si Ma'am Malutikia patungkol dyan. Yung posibleng lilitaw, nag-a-agree ako doon. Yung posibleng mananalo, hindi ako nag-a-agree doon. Kasi kailangan mong tingnan kung three groups yan, yung sinabi nga, third force, no? So isang para sa administrasyon, isa na para kay Vice Presidente, at isa siguro yung iba't ibang kulay, no? Ang una dyan, napakahalaga na tingnan yung endorsement ng kasalukuyang nakaupo. Pwedeng magkaroon ng endorsement, pwedeng magkaroon ng kunwari third force, pero doon naman talaga sa nakaupo. So clearly, ang labanan dyan, basagin yung puwersa ng mga Duterte. Kung titingnan mo ang numero, at sana yung dayuhan na yan ay tiningnan ang numero, ang enduring Duterte base ay nasa 30%. Kung titingnan mo si Vice Presidente Duterte, nagsimula yan na very high ng 60, bumaba. Hanggang sa kasalukuyan nasa pagitan ng 30 to 35%. Okay? So, ibig sabihin yan, yung 35%, yung high, ang low niya is 30. Yung high na 35%, magkakaroon ng 65 na paghahatian ng dalawa. No? Ako ang nakikita ko, magkakaroon lamang ng third force under the blessing ng administrasyon, ng Marcos group, para basagin Si Inday Sara, ang mga Duterte. So yung third force na to, pakawala ni Bangag, tapos si Bangag rin ang susuporta sa third force. Anak ng kamote. Kasi nga, pag sa Marcos admin, ay basag-basag na sila. Pero siguro, susuportahan niya yung third force, palihim lang. So sila ang gagasto. So yung manok niya, ano lang yun, parang dami. Matatalo yung manok niya, tapos yung third force mananalo. Iwan ko lang kaya kung uubra ba yan kay Inday Sara. yung ang tawag ko doon, enduring base of the Dutertes. Yun ay manggagaling sa Visayas at Mindanao, Central Visayas at yung buong Mindanao, at siguro ilang patches sa Region 3 at Region 4A. So paano ka makakakuha
ng third force na hindi endorsed o pinatakbo ng administrasyon. Kasi ang administrasyon nasa Northern Luzon. So kung titingnan nyo yung mathematics, pagkakaroon lamang ng third force, kung talagang sinadya itong administrasyon na Correct. ito, na magkaroon ng puwersang pangatlo para basagin Si Inday Sara. VP. Mhm. Opo, pero di ba ma'am, sa PR strategy, merong tinatawag na PR balloon. Parang PR balloon to ma'am eh. Tingin po ninyo ma'am. Trial balloon? Trial balloon. Yung trial balloon. Oo. Oh, pero nakakatawa kasi isa pang dayuhan na nagsabi ng ganon. So, ibig mo bang sabihin yung dayuhan na yun, mas alam niya ang politika ng Pilipinas? Oh, yun. Kaya ako nagulat na biglang umapir yun at nagsalita out of the blue. So ano yung kinokondisyon nila na magkakaroon ng pangatlong puwersa? At yun ay magiging totoo lamang pag yung incumbent, dahil mahina siya, sabihin, o sige, kayo mag-pretend kayo as a separate force, pero ako ang popondo sa inyo. So, napakahirap yan kasi ang desisyon ng presidente one-on-one. Nakita naman natin nung huling eleksyon, no? Siguro kahit nung simula 2010, 2016, 2022, hindi na lang tayo nalilimit sa one-on-one eh. At most, may average na 5 na tumatakbo. Correct. Actually, yung pagtakbo sa pagka-presidente, average talaga 5. Marami, hindi lang 3 yan eh. So maraming puwersa. Doon pa lang yung pakawala nila na foreigner, sablay na agad yun. Eh siyempre tayo, mas maniniwala po tayo sa mga Pilipino. Mas maniniwala ako kay Mama Lutikia kaysa yung pinapalabas ng mga hinayupak na yun. Tuloy, Pero pag tinitingnan mo, makikita mo na may role ito, pinatakbo lang ito para sa ganon. So kung sino yung Mind malakas, conditioning, parang ganun. ano ang paraan mo para i-weaken yung malakas? Kung hindi kaya ng incumbent, yung equity of the incumbent kasi napakahirap nun, sino i-endorse niya? Wala. Kung ang kanyang trust rating ay ganyan na nasa Bagsak. negative na, no? So kukuha siya ng another in the guise na ito yung third force. Sa Pilipinas, Walang third force. Walang third force ang lumulusot. Ang nangyayari niyan, very dominant, sino yung majority at sino yung opposition. Ang problema natin ngayon, marami nagpapanggap ng opposition. Pero walang nag-claim na sila ang opposition. So, yun ang kailangan pag-aralan ng mga pumapalaot sa politika. Ano yung endorsement factor ni Mr. Marcos, kung meron nga, ano ang bailiwick strength ng mga Duterte, at saka dyan sa third force o pangatlong puwersa ang pinag-uusapan, hindi pa nilang nilalagay anong impact ni PRRD. Sa akin pananaw, may impact yan. May impact yan kung siya ay hindi babalik sa Makauwi. Pilipinas. May impact yan Pag kung makauwi. dahil sa edad, nagkaroon ng problema. No? So may impact yan. Ang problema, ganitong kaaga, no, wala pa yung... Ito, ang magiging impact yan kay former President Duterte, ang tawag dyan ay revenge votes. So yung boboto po doon sa kay Vice President Inday Sara, yan yung mga Pilipinong galit na bakit trinedor nila si former President Duterte. Kahit makauwi or hindi makauwi, ang tawag dyan, revenge votes. Tuloy po. Required na 18 months na pagtatrabaho para sa isang presidential campaign or national campaign, maaga ang pasok ng politika. Maaga rin ang pasok ng pairing. Kung ano-ano ng pairing, hindi ko maintindihan. Mga tandem. Maaga rin ang pasok ng baliktaran. Yung dating ayaw kay Marcos, ngayon Kay Marcos sila na. sumasanib dun sa... Mga dilawan, ng pinklawan, komunista. Marcos. Maaga rin ang paggiba kay Inday Sara. Presidente
Duterte. Ah. Bakit ginigiba? At makikita nating matinding gigibain yan sa pagdating ng impeachment dahil siya yung presumptive, siya yung malakas ang puwersa. Kaya lahat gagawin para hindi lamang makaupo ang isang Duterte. Ganun talaga ang gagawin. Natatakot po sila na maging presidente si Vice President Inday Sara. Grabe na siguro. Trilyon na yung gastos ng mga bugok ngayon, no? Laban sa mga Duterte. Pero ang problema, umobra ba? Hindi eh. Nakatayo pa rin ang mga Duterte. At saka marami rin namang option ang mga Duterte. What for example, si Vice President Inday Sara, tutuluyan talaga nila. Impeachment talaga yan sa Kongreso. Tapos i-convict sa Senado kasi ano na tayo ng bilang, nalalagasan. Pati si Kuya Bungo mukhang magtatago rin yata kasi nga pinaparatangan na may kinalaman di umano sa AJK. Si Senator Bato, hindi pa lumalabas kasi nga tuso ang kalaban. Eh kung tuluyan nila si Inday Sara, i-convict nila kasi alam naman natin, mga demonyo nasa Palacio de Polvoron, yun yung purpose nila. Eh, meron naman option. Mas lalong manggagalaiti ang taong bayan at lalong magkakaroon ng tinatawag na revenge votes pabor sa mga Duterte. Kasi what for example, si Tatay Digong ay hindi nakakauwi, nasa dahig, tapos Inday Sara makonvict sa impeachment court. Sa yung gusto nila. Merong pulong Duterte at Baste, mas matindi. Mas masasakit ang ulo nila pag itong dalawang lalaki ang pwedeng maging presidente. Baka kahirap-hirap sa galit ng taong bayan, gawin ng Vice Presidente Duterte, gawin ng Presidente Duterte. Ganun ang mangyayari. Di Duterte country na talaga tayo, hindi lalo kayong magsiiyakan. Pero sa akin, duda po ako kung i-convict po si Vice President Inday Sara diyan sa impeachment court. Si Tuta Soto, isang boto lang yan, pero di rin tayo magpakampante na hindi makonvict si Inday Sara sa Senado, sa impeachment court. Pupunta naman talaga yung articles of impeachment diyan sa impeachment court. Kailangan magmasid din tayo. Kasi nga ang kalaban ay tuso. Pero wala silang magawa. Pilipinas, Duterte pa rin. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap
bangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.